nagpapasalamat ako kay PBBM, kay Del Marcos Jr. Kasi kung hindi sa kanya, siguro baka hindi ito natapos. Kasi nagpipigil na tumugon at makikita, binibigyan nila na pasalamat din kami sa gobyerno dahil patukod silang fishing port kay damo man nga mabuligan para sa amon. Tigado kami. Yung mga nakakamayan ko, nagpapasalamat. Sabi ko, di naman tama yun. Kami nagpapasalamat sa inyo. At importante itong ginagawa ninyo. Kayo ang nagpapakain sa lahat ng Pilipino. Kung wala sa inyo, kundi sa inyo, wala kaming, hindi po mabubuhay ang Pilipino. Hindi po mangyayari yun kung hindi sapat ang food supply ng Pilipinas. Kaya't maraming salamat po. Alam ko malaki ang sakripisyo ninyo para gawin ang inyong trabaho. At kami naman na nasa pamahalaan, nandito lamang para magsuporta sa inyo. At kung ano man ang pangangailangan ninyo, wag po kayong wag yung magdadalawang isip. Hindi trabaho po namin yan, hindi problema para sa amin yan. Kung ano man ang kailangan ninyo, kulitin nyo kami para alam namin. Kahit na nakasimangot na, sige lang, kulitin nyo pa rin kami. Kasi kailangan gawin, kung kailangan gawin, gagawin namin. Ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Maaari na po tayong magsiupo. Mayong hapon sa tanan. Bilang bahagi ng ika-49 na anibersaryo ng PFDA, ikinagagalak naming salubungin kayo sa inauguration of the rehabilitated and improved PFDA Iloilo Fishport Complex dito sa Barangay Tansabaybay, Iloilo City. Bilang natatanging regional fishport sa Visayas, pinatitibay ng proyektong ito ang kabuhayan, seguridad sa pagkain at suporta sa mga mangingisda at industriya. Upang ihatid sa atin ang kanyang pambungad na pananalita na may kasamang audio-visual presentation, inaanyayahan po sa entablado ang Acting General Manager ng PFDA, Attorney Glenn A. Pangapalan. Mahal na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., sa lahat ng kasama na bumubuo sa sektor ng pangisdaan, Department Secretaries Francisco Chu Laurel and Secretary Bunuan, mga kasama sa nasyonal at lokal na pamahalaan at mga panauhin, maayong hapon sa inyong tanan. Sa inaugurasyon ng Rehabilitated and Improved PFDA Fishport Complex, hindi lang tayo naglunsad ng bagong pasilidad. Ito ay patunay ng ating panibagong lakas at direksyon para sa seguridad sa pagkain at mas inklusibong ekonomiya para sa bawat pamilyang Pilipino. Ipinagdiriwang din ang ika-49 na anibersaryo ng Philippine Fisheries Development Authority. Napakagandang paraan upang alalahanin ang halos 5 dekadang paglilingkod sa pamamagitan ng isang fishport na sumasalamin sa ating nakaraan at sa ating hinaharap. Ang PFDA po ay kaisa ng inyong administrasyon sa hangaring magkakaroon ng makabago, matatag at food secure na Pilipinas. Magpapatuloy ang PFDA sa pagpapatayo ng mga world-class fishport facilities na disaster resilient at gumagamit ng renewable source energy. Ang mga mas pinalakas na pasilidad na ito ay mahalaga para sa mangingisda, sa ating mga industry partners at mga consumer para mapababa ang ating mga post-harvest losses. At para naman sa ating mga stakeholders dito sa Iloilo Fishport, sana'y inyong magustuhan
at gamitin ng tama ang inyong bagong tahanan para sa ligtas, sariwa at abot kayang seafood products para sa bawat isa. Sa ating pong pagtatapos, may bidyong inihanda ang PFDA upang mas lalo nating maintindihan ang kahalagahan ng mas pinagandang PFDA Iloilo Fishport Complex. Maraming salamat and mayong hapon sa inyong tanan. Pag-start ng Iloilo Fishport, nandito na kami. Kasi noon, medyo mababa ito eh. Pag masama ang panahon at saka malakas ang alon, pumapasok dito. Yan yung problema namin dati, yung baha. Mahirap mag-unload at saka magtrabaho yung mga tao. Dati naming market hall was just made of solid wood naman and then GIU. So every time may bagyo, talagang kabang-kaba kami kasi nga we have had I think 2 or 3 bagyos na at hanggang talagang portion ng roof. Malaki po ang pagbabago ng fishing port kasi marami na pong pinatayo ng bagong establishment at nakatulong din sa mga taong mamahirap. May mga anak na dito rin nakatapos na sa pag-aaral, dito rin sila kumukuha ng ilang tustos sa ilang pag-aaral. Kagaya ko, mga anak ko dito rin ako kumukuha. 3 college ko dito ko rin kinukuha ang aralan nilang mga tustos. Kung sa pagbabago, malaking pagbabago. Number 1, cleanliness, makikita naman natin, napakalinis, kasi napakaganda ng bagong building. So, I hope we are lucky mayroon tayong bagong building para sa fish trading. Mas makakatulong sa amin yung hindi kami mahirapan mag-unload ng mga isda. Yung daanan dito mas malapad kumpara mo dati kasi malalaki yung mga trap. So, mas mabilis at saka hindi kami mahirapan mag-unload ng mga isda. For the 36 years, ang dami ng changes talaga na nangyari. Aside, most of all the infra talaga. And I'm standing on top of the new market hall. Malaking development to. But aside from that, going into the sustainable energy practices, behind me are solar panels na going into that direction. Typhoon resilient yung mga infrastructure natin, yung cold storage natin. Alam natin si Iloilo, in demand naman talaga si cold storage. Kaya in response to the demand of Iloilo clients, ito na nangyayari, may mga cold storage tayo na bago, itong market hall, at saka meron pa tayong mga project, nag-development of projects na mangyayari. Yung paluto at saka yung sa retail market na. Of my colleagues and in behalf probably of all the clientele, we thank the Philippine Fisheries Development Authority for giving us the sort of structure these enhanced facilities for the betterment of the fishing industry and the distribution of fishery products in the region. Nakikita po natin na ang pinaka-main objective po ng PFDA Iloilo Fishport Complex ay para makapagserbisyo po sa ating mga clients po, especially sa mga sa Region 6 po at sa ibang region pa na malapit dito sa Region 6. Thank you po sa ating gobyerno. First, nagpapasalamat ako kay PBBM, kay Del Marcos Jr. Kasi kung hindi sa kanya, siguro baka hindi ito natapos. Kasi sa mga opisyalis ng gobyerno, most especially sa mga management and staff sa Iloilo Fishport Complex. Gusto ko magpasalamat sa fishing port, sa office, kasi sa mga officials dyan, kasi naman sila nagpipigil na tumugon at makikita, binibigyan nila ng katapadan yung mga gusto namin before. Nagpasalamat din kami sa gobyerno dahil patungkol sila yung fishing port ay damo man nga mabuligan para sa amon. Tigado kami. Kaya nagpapasalamat kami sa gobyerno kahit anong ginawa nila dito, pinapaganda nila. Nakaano naman kami, nakapag-abil naman kami.
para sa aming kinabukasan ng mga anak ko. Maraming salamat, Acting General Manager, Attorney Panggapalan. Ngayon, upang ihatid ang kanyang paunang mensahe, ipinakikilala ang ating panauwing pandangal. Narito ang ating Agriculture Secretary, Francisco P. Chu Laurel Jr. I'd like to introduce ang ating presidente, si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Thank you. Maraming salamat sa ating kalihim ng Department of Agriculture, si Secretary Kiko Laurel. Andito rin po, kasama din po namin si Secretary Manny Bunuan ng DPWH dahil na meron din kami tinignan na ibang flood control project at saka yung mga ibang meron isang tulay na medyo nagka-problema. Ngunit ako naman, wait, before I do that, let me greet everyone. Congresswoman Jamjam Maronda, Congressman James, Mayor Raisa, and of course our friend Governor Art. At lahat ng aking mga kasamahan sa pamahalaan, lahat ng mga tumulong para matapos itong proyekto na ito, na actually ito pa lang ang una dahil nga nakita natin yung meron nang naka-ready na ipinagmamalaki ni Congresswoman Jamjam na meron ng mga magkakaroon ng restaurant at mga lutuan para hindi lamang ito fishport at magiging tourist destination na rin. At ito po ay napakahalaga dahil ang gagamit nito ay marami-rami rin, mga 1,500 na mangingisda ang gagamit dito sa ating rehabilitated na fish port na ito. Napakalaking bagay dahil dito natin sa pagbabago nitong facility na ito, marami tayong maaring gawin na hindi natin kayang gawin noon. Kagaya ng paglagay ng cold storage dahil alam naman natin yun ang pinaka-importante para hindi naman masira ang inyong mga nahuling isda at kahit malayo ay madadala natin, sariwa pa rin pagdating doon para yung valor, yung pagbenta ninyo ng isda ay mataas pa rin ang pagbili. Kaya napakahalaga yung magkaroon tayo ng cold storage at malaking bagay din na yung cold storage dahil yung cold storage yan para gumawa ng yung mga ice plant, halimbawa para gumawa ng yelo kailangan maraming kuryente, maraming power. Kaya mabuti na lang, meron na tayong solar, sustainable pa. Hindi na tayo kailangan magpaandar ng generator, gumamit ng crudo, pero meron na tayong solar. Pero malaking bagay po ito dahil nga pinapalapit natin sa market ang ating mga mangingisda. Pareho lahat ng sektor ng agrikultura, ganito po ang aming ginagawa. Na pinapalapit sa pagsasaka naman, yung mga magsasaka, para makadiretso na sila sa merkado, wala nang gumigit na. Inaayos po natin, kaya inaayos natin itong mga fish port na ganito para dito pwedeng isakay kagad, hindi na kailangan isakay sa truck tapos kung saan padadalhin, napakalaki ang bayad ng transportasyon. Kaya ito ay sa aking palagay ay isa sa pinakamahalaga na aming gagawin sa Department of Agriculture. 10 pa ito, 10 ang itatayo pa natin na ganito at tuloy sa buong bansa. Dahil kailangan din, pag tinitignan natin ang ginagawa ng mga ibang bansa, kagaya ng mga Thailand, kagaya ng Vietnam, kagaya ng mga ibang bansa na nakapaligid sa atin, ay napakaganda ang kanilang sistema. Kaya't mahirap makipag-competition sa kanila kung hindi natin ayusin ang sistema natin. Babaan ang presyo ng production, babaan ang presyo ng transportasyon, pagandahin ang pagdala ng ating mga produkto para maipagbili. At yung value added, ay maiiwan sa mangingisda, maiiwan sa magsasaka. Yun po ang konsepto namin para yung imbis na may binabayaran ng middleman,
kung ano yung binabayad na ninyo sa middleman, hindi na kailangan. Nasa sa inyo na yun. Kaya may iwan yung kita sa inyo. Hindi na mapupunta sa labas pa ng Iloilo, mapupunta kung saan-saan pang malalaking mga negosyante. Kaya I'm very happy na nakapagpunta kami rito at makikita naman natin na ang ating mga mangingisda ay marami talaga silang magiging advantage kapag nandito na ito. I'm looking forward ngayon doon sa ating ibang tatayo na yun, hindi na rehabilitation yun, bago yun. We'll have to put up fish ports na bago. Kaya ito lang, kailangan ng infrastruktura. This is why our infrastructure is important. Dahil kahit na simpleng-simple lang na disenyo, meron lang tayong hallway na malaki, napakalaking bagay na kasi magiging sentro na yan para sa ating mga mangingisda na connection. They have a connection sa ating mga ice plant, meron na silang connection sa mga frozen food na retailer, sa mga retailer, yung mga maliliit at saka yung mga bentahan, yung maliliit na tindahan, mapupunta dito lahat para hindi na kailangan mag-abala at kagaya ng aking nasabi, hindi na kailangan na magbayad pa ng sino pa, kundi yung kinikita nila may iwan na sa ating mga mangingisda. Yun ang pinakamahalaga para sa akin. At sa tinanong ko kay Secretary Kiko Laurel, kung ilan ang mangingisda sa Pilipinas. Ang sabi niya, more or less, mga 2.1, 2.2 million na mangingisda. Palagay ko, pag iniisip natin na ang Pilipinas ay 7,000 na isla, parang kulang yun eh. More people should be making their living from the sea. And that is what we are trying to encourage at to do that. Ginagawa natin, pinaparami nga natin ang mga facilities na kagaya nito, pati yung transportation, pati yung cold chain. Kung maalala ninyo, cold chain, lagi namin napapag-usapan yan. Dahil yung cold chain, ibig sabihin, nasa yelo yung isda, mula sa umpisa, mula rito hanggang doon sa tutunguhan. Para yun na nga, para maging laging sariwa yung isda na inyong ipinagbibili. Kaya congratulations sa inyong lahat at alam ko na pagbalik namin dito, sana baka pagbalik namin dito, sasabihin niyo maliit na, kailangan natin dagdagan. No? Ito maganda yun, dadagdagan natin. Nakapagbigay din po tayo ng ilang bangka. Tapos, kagaya ng laging ginagawa ng Department of Agriculture, nagdala kami ng mga traktor, ng mga combine harvester, mga milling machine, yung maliliit lang. Meron para sa mais, meron para sa palay. Kaya susunod na lang namin dyan, yung tinatanong ko nga. Dahil binabasa ko yung instruction dun sa milling machine, kailangan dry ang ilalagay. Kaya siguro, dryer naman ang dapat natin isabay pagka meron mga ganyang klaseng makinarya. Kaya patuloy lang po ang ating pag-develop ng ating agrikultura. At sinasabi ko nga nung dumadaan ako rito, yung mga nakakamayan ko, nagpapasalamat. Sabi ko, di naman tama yun. Kami nagpapasalamat sa inyo. At importante itong ginagawa ninyo. Kayo ang nagpapakain sa lahat ng Pilipino. Kung wala sa inyo, wala kaming, hindi po mabubuhay ang Pilipino. Aasa pa tayo kung kani-kanino. Kaya binibigyan nyo kami ng pagkakataon na magkaroon ng magandang buhay at mapalaki natin ang mga anak natin, maalagaan natin ang mga pamilya namin. Hindi po mangyayari yun kung hindi sapat ang food supply ng Pilipinas. Kaya maraming salamat po. Alam ko malaki ang sakripisyo ninyo para gawin ang inyong trabaho at kami naman na nasa pamahalaan, nandito lamang para magsuporta sa inyo. At kung ano man ang pangangailangan ninyo, wag po kayong wag yung magdadalawang isip. Trabaho po namin yan. Hindi problema para sa amin yan. Kung ano man ang kailangan ninyo, kulitin nyo kami para alam namin. Kahit na nakasimangot na, sige lang, kulitin nyo pa rin kami. Kasi kailangan gawin. Kung kailangan gawin. Gagawin namin. Sige po, maraming salamat. Congratulations po. At sana pagbalik ko, makikita natin na punong-puno na ito at humihingi na kayo ng extension. Maraming salamat. Maraming salamat, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.